isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Magandang hapon sa lahat ng mga subscriber natin sa channel na ito. At nagpapasalamat ako kay Lord. Nandito ako ngayon sa Public Plaza. Kasi sayang ang oras na hindi tayo maka-vlog kahit paano para sa Panginoon. So sa hapon na to, meron akong share sa inyo na isang pag-aaral about sa theology, sa basic doctrine of theology na kapag nag-aaral kayo sa Bible School, pumasok kayo sa Bible School or even nasa church kayo na nagtuturo ng biblical foundation about belief sa Christianity, ito ang lagi mong maririnig. So kuminsan, ang theological term hindi na sinasabi sa inyo ng pastor para malayo na kayo dun sa isipin na mag-isip pa kayo ng malalim. Pero sa Bible School kasi, yung mga pag-aaral sa Bible na basic ay matutunan mo. Pagdating sa church, tinuturo sa'yo basic din pero iniiwasan ng gamitin ang theological term. So ngayon, pag sinabi natin, alam naman natin, pag sinabi natin theology, ito ay pag-aaral patungkol sa Diyos. May kinalaman ang Diyos or ang attribute niya, ano ang kayang nature. So sa hapon na to, pag-aaralan natin, ibigay ko sa inyo ang pinaka-basic na theology na matutunan mo sa Bible School at sa mga churches. So una, pag sinabi nating theology, overall, ang concept nun ay kabuuan ng pag-aaral patungkol sa Diyos. So unahin natin ang pinaka-the best sa lahat, yung term na hindi ko na ipaliwanag sa inyo, iisa-isahin, hindi na. Yung na lang, content or ang kabuuan, ang concept ng belief na ito. Sa theology, ang una mo matutunan is paterology. Ang paterology is P-A-T-E-R-O, logy. Ang logy kasi study. Ang paterology ay patungkol sa pag-aaral about sa God the Father. So pag nakarinig ka ng term na paterology, ang ibig sabihin nun, yung pag-aaral patungkol sa God the Father. Very specific yan, God the Father. Naalala nyo na dati na si Kristo nakapako sa cross? Mayroon kasing God na very specific. Ang ginamit niya is Ele, lama sa baktani ng Ele na yan is the name of God na tukoy doon sa Father, Ili. Kaya may pag-aaral na para mas maliwanag siya. Kasi ang term na God, very wide yan. So ang God the Father is pag-aaral patungkol sa God the Father. Ang kanyang nature at attribute niya is patungkol doon sa term na paterology. So kapag nakarinig ka ng paterology, ang ibig sabihin nun, pag-aaral patungkol sa Diyos Ama. O, di ba? Ang ang Christology ay pag-aaral patungkol doon sa kay Jesus Christ, sa kanyang anak. Kung tinatawag nating God the Son or Son of God. Pag-aaral na kung saan ito ang actually ang center of belief ng Christianity, naka-refer kay Jesus Christ. Kasi kung ano ang pagkapaniwala mo kay Kristo, doon nakasalalay ang destiny mo. Kung pagkilala mo kay Kristo, tao ba, Diyos ba siya, or bakit may mga grupo na nag-aaway, nagdidebate na sa kabila si Kristo tao lang, nung sa kabila naman si Kristo Diyos, na ang Bible actually nagtuturo na si Kristo tao. Pero walang sinasabi ang Bible na si Kristo tao lang. Yung may lang, lagyan mo ng lang. Walang ganun. Pero si Kristo tao. At the same time, si Kristo Diyos siya. Ngayon, paano nangyari na ang tao na si Jesus ay Diyos? At paano nangyari na ang Diyos ay nagkatawang tao in the person of Jesus Christ? Biblia lang ang pwedeng magpaliwanag dyan.
Biblia lang. Kapag nag-aaral ka ng Biblia at hindi ka swail, wala kang sinusunod na puno ng relihiyon, makikita mo na ang Biblia is very clear na si Kristo tao, si Kristo Diyos. Yun. So makapagpapaliwanag nun, si ano lang, ang Bible lang pwedeng magpaliwanag ng maliwanag kung paano nangyari na both truth yan eh. Ang problema kasi dito sa mga tangkuloy, sa mga tao na kung saan nag-aaral din ng Bible, ang problema kasi sa kanila, namimili sila ng verse. So halimbawa ditong verse na ito nagsasabi si Kristo Diyos, sa kabila naman nagsasabi si Kristo tao. Both yan, tama ang dalawang yan. So paniwalaan mo dalawa. Hindi pwedeng maniwala ka na mamili ka lang sa isa. So pagdating sa pag-aaral about kay Kristo, ang masabi ko lang doon is maging maingat sa pag-aaral, kasi kung anong pagkakilala mo kay Kristo, doon nakabatay ang iyong foundation ng iyong pananampalataya. So ang pag-aaral patungkol sa God the Son, nakatukoy dyan sa Christology. Okay ba? So pangatlo is pneumatology. Pag sinabi mo naman na pneumatology, ito'y pag-aaral patungkol sa Holy Spirit. Pneumatology, P-N-E-U, pneuma, M-A-logy, pneuma. So ang pneumatology is pag-aaral tungkol sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ba God the Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba puwersa lang? Or He is also a person? Kasi gumagamit ang Bible, pagdating sa Holy Spirit, ginagamitan siya ng salitang He, it's He. Ang salitang yan, parang nagbibigay influensya sa mindset natin na person ng Holy Spirit. Diba? So, sa doctrine of pneumatology, pag-aaral patungkol sa Holy Spirit, marami kayong matutunan about sa kanyang attribute, sa kanyang nature, sa kanyang work sa tao, at even ang pag-change sa life ng tao, work ng Holy Spirit yan. So, walang problema sa atin, pero ang pag-aaral sa Holy Spirit, may mga grupo pa rin, like Jehovah Witnesses, grupo na yan, naniniwala ng Holy Spirit daw hindi siya person, kundi force siya, power. F-O-R-C-E, force. Parang lasang puwersa. But the Bible nagtuturo na different sa GW, Jehovah's Witnesses. So, yun ang pag-aaral about sa Holy Spirit. Makikita mo kung gaano ang Holy Spirit sa Bible, kung paano ka bigyan ng talino, maintindihan mo lahat ng bagay, kung paano siya darating, kung paano siya papasok sa heart mo para i-preserve ka pagdating sa araw ng pagtubos. Trabaho ng Holy Spirit yan. So, yung isa pa is hamartiology. Yung hamartiology naman, ito yung pag-aaral patungkol sa kasalanan. Kumbaga, the origin of sin, the mystery of sin, ang depravity ng tao, ang kanyang pagiging makasalanan, parang isang tubig ng sin, isang basong tubig, sobrang linis. Pag nilagyan mo na ng asin, hindi na maganda sa panlasa. So, ang doctrine of hamartiology is doctrine na kung saan pinag-aaralan nyo ang doktrina ng kasalanan. So, yan ang mga term na ginagamit sa Bible School, na kung minsan pagdating ng pastor doon sa church, hindi na niya tinuturo sa mga churches, sa member, kasi nga kumbaga ang kanilang belief is pastoral ng pag-uusap, ang pastor lang. Ako naniniwala naman ako na may right ang member na malaman ang term na ginagamit ng mga mangangaral natin para makaintindi ng salita ng Panginoon. So ang eschatology. Ang eschatology naman, E-S-C-H-A, eschatology. Ang pag-aaral na yan is patungkol about sa future, yung mangyayari sa huling panahon. 'Di ba? Kapag nag-aaral ka ng Bible School,
sa subject na Revelation, pag-aaralan nyo ang doctrine of eschatology, na kung saan ituturo sa iyo yung pagdating ni Kristo, yung rapture, ang kanyang first coming noon sa Bethlehem, ang pangalawang coming niya after 7 years. Pero may coming si Lord na secretly na darating siya sa clouds lang siya, hindi sa bababa. Nakasulat yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Yan ang tawag ng mga Kristiyano na rapture. Parang kinuha ka lang biglaan, kachig away, parang ganyan, parang bigla kang kinuha. So ang rapture ang tawag doon. Ang minsan ang Kristyan nag-aaway kasi although nga second coming din yan, pero hindi actually yan second coming, na tulad ng pagdating niya talaga live kasama ang kanyang mga banal, papatong siya sa lupa. Yun talaga ang urid, ang dapat na gamitin sa word na second coming. Pero dahil yan ay preview, kumbaga ang rapture, kinoconsider din ng mga Kristiyano na second coming, rapture nga lang, doon sa clouds. Yun ang eschatology. And then, natutunan nyo sa eschatology, yung pag-aaral about sa 7 years tribulation, yung 1,000 years na si Satanas ay kukulong, tapos dahil ikukulong siya ng 1,000 years, si Kristo maghahari sa mundo 1,000 years. Tapos magkakaroon ng, alam nyo na, ng katapusan sa panahon, uulan ng apoy, and then tapos noon si Lord gagawa na ng new heaven and new earth, na kung saan doon natitira ang mga banal. Ang kanyang kaharian ilalagay niya sa new earth, doon na. So sa eternity to eternity past, ang program ng Panginoon sa future, na ibabalik niya ang nakaraan, isettled niya lahat, at new heaven, new earth niyan. Ang tanong dyan, kung ang new earth ba yan tulad din ito na the same size, the same yung pagka, kumbaga, ang kagandahan ng earth, ito bang earth na ito katulad din ng earth na darating na gagawin? The same yan, pero hindi lang tayo sigurado, baka palakihin ni Lord ang earth na yon, na hindi na tulad ng size na inaapakan natin na earth. Yun ang doctrine of eschatology. Study about the future events sa mangyayari sa huling panahon. At ang isa pa roon is ecclesiology. Ecclesiology. ACCLEOSIO. Kasi ang Ecclesias, church yan eh. So sinasabi nilang ecclesiology, yan ay pag-aaral patungkol sa churches, sa local church. At ang church na ito, building, pinag-aaralan dito yung kung ano ang church, ang kanilang pamamahala, yung admin, kung ano ba talaga ang church, at church ba building, o baka may church na tinutukoy ang Bible na ang taong tatanggap kay Kristo na sa isang samahan, church ang tawag sa kanila. Kasi pag sinabi mong church, called out assembly, tinawag ng mga samahan. So, hindi pwede na i-apply mo sa kahoy, sa building, kasi nga, wala namang tainga ang building na yan para tawagin mong, di ba? So, masiintindihan mo sa pag-aaral ng ecclesiology na ang church, hindi siya building. Tao yan, grupo ng mga tao na tinawag ng Panginoon sa paglilingkod. Baga, mula sila sa mundo, kinuha sila ni Lord. Yun ang isa doon. And then, sa alala ko lang, kung mayroon pa ako nakalimutan, ang pinaka-last na lang siguro is soteriology. Ang soteriology naman is pag-aaral patungkol doon sa doktrina ng kaligtasan. At ito ang pinaka-the most controversial sa Bible School. Pati ang soteriology, ito ang pinaka-center of attraction sa pag-aaral, kasi ito ang major doctrine na kapag nagkamali ka ng pag-aaral, mali na lahat ang susunod. Tama man siguro ang aral mo about kay Christ, God the Father. Kaya maraming samahan actually sa Protestante at saka Baptist, ibang mga religion, pare-pareho sila ng doktrina pagdating doon sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit,
kay Kristo, pare-pareho lang eh. Pero sa kaligtasan, nagkakaiba na. Halimbawa, sa doctrine of soteriology, may mga tunay na Kristiyano, ito pag-uusapan natin dito, ilabas natin ang mga kulto na yan. Ang mga tunay na Kristiyano, dalawang grupo. Una, yung ma-eternal security. Pangalawa, yung apostasy. So itong eternal security, mga Kristiyano, ito na mga tunay, kasama na dyan ang mga Baptist, kasama na ang mga Protestante, halos lahat ng mga Protestante, may eternal security. Siguro mga pagkaalam ko, mga 98% ng mga Protestant na nanggaling sa Roman Catholic lumabas, 98% ang aral sa eternal security. Ang iba na Protestante, hindi naniniwala sa eternal security. Ang mga Baptist, hindi tayo Protestante. Nagkamali ka ng isip na ang Baptist, Protestante. Kasi nag-i-exist na tayo noong panahon pa naman, hindi pa dumating ang Roman Catholic. So, may mga Christian na grupo, parehong totoong mga Kristiyano ito, naniniwala na once saved, you are saved. O sas ang tawag doon kasi nga, naniniwala ang kabilang grupo na ito na ang kaligtasan mula kay Lord, si Lord ang bahala sa kanya lahat. So siya ang mag-preserve ng kanyang mga anak. Ito namang dalawang grupo na to, Kristiyano din, pero ang doktrina nila, ng apostasy, ng kanilang belief sa apostasy, tunay ka na Kristiyano, dinanggap mo talaga si Lord, binago talaga ni Lord ang buhay mo, and then later on, umiwas ka na kay Lord, na fall away. Kumbaga, hindi ka na naglingkod ka Lord, nag-backslide ka, so ma-conclude sila na hindi ka ligtas, hindi ka maliligtas later pag namatay ka. Pero noon, tunay na Kristiyano yan. Kasi nga, siguro nagkamali lang sila na pagkaintindi ng apostasy. Nahirapan sila sigurong makita kung ano talaga ang meaning ng apostasy. At nagkaroon sila ng judgment na itong taong naglilingkod noon na tapat sa Panginoon, nag-backslide. Hindi na bumalik kay Lord. Pero ang totoo, simula't simula naman pala, hindi naman pala yan Christian, pretender pala. So, yun ang problema sa mundo ng Christianity. So, sa pag-aaral ng soteriology, mayroong nagsasabi na ang Kristo namatay para sa mga elect lang. Mayroon naman nagsasabi para sa lahat. Ito talagang pinaka-widely discussed at pinaka-the most controversial na issue sa subject sa Bible School. Kaya ikaw, pag Kristiyano ka, kung pikon ka, huwag kang mag-aral ng soteriology. Kasi ito, parang pag-aaral ng soteriology, para lang ito sa mga bride na hindi pikon. Ganon yun. So, pag nakarinig ka kapatid na soteriology, yan ay tumutukoy sa pag-aaral patungkol sa kaligtasan, mga plano ng Diyos, ang kanyang foredecree, ang kanyang predestination, ang kanyang determination of all things, at ang kanyang programa from eternity past until sa future. Naka-fix lahat doon sa doctrine of salvation, sa soteriology. So bago ako mag-end, bigay ko sa inyo yung channel na ito, The Pilgrimage of Grace. Yung channel na to, ito'y ginisin nyo para ibigay sa inyo ang tamang aral at pagkakilala sa tunay na biyaya ng kaligtasan. Kasi itong mga Calvinist, ang perpetrator ng doctrine of Calvinism, both of them, ang Baptist at ang Calvinism, nag-mix yan eh. So nakiklaim sila nga ang Baptist daw Calvinistic by doctrine. Ang Baptist dan, sabi naman ng kabila, hindi totoo yan. Marami lang Baptist na naniniwala sa Calvinist, pero tinanggap ang Calvinism, pero hindi ibig sabihin no, na ipalabas mo na ang mga Baptist Calvinist na Calvinism ng aral, di ba? Tama naman yun. Kasi bago pa nila lang at nilikha itong si John Calvin, bago pa niya ipinanganak ang tao na to,
May mga baptist na nagsilitaw. May mga aral na nahawak-hawak at dala-dala. In fact, ang patunay niyan, pag binasa mong Gospel of Matthew hanggang sa John, even ang Acts, marami nang naligtas even without Calvinism among them. Thousands of souls nang naligtas. Diba? Ikilan ba naman may pinanganak si John Calvin? Lalo na si Jacob Arminius, diba? So kung panahon noon, dumami ang Christianity, maraming naligtas, at maraming binago ang Diyos ang buhay, why not now without Calvinism among them? Why not now? Marami, kahit wala ang Calvinism na yan, maraming magbabago ang buhay. Kasi ang Calvinism, sabi, sila daw ang pinakagrabe mag-aral ng Bible. Ito naman ang mga Baptist, tahimik lang. Kasi nga, nag-iisip siguro ang Calvinism na sila na yung pinaka-bright sa lahat. Kasi marami silang ang kanilang ebidensya na marami raw mga Calvinist na mga bright kasi maraming libro na ginagawa. Kung minsan ang libro, hindi yan guarantee na bright ka. Ang guarantee dito is a thing that proves too much, proves nothing. Yun ang guarantee. Hindi kailangan ng grabing patunay para lang palabasin na tama ka. Ngayon tanungin nyo sa akin, kung tama ba ang aral ng Calvinism ba mali sa kanilang doktrina na ang Diyos may pinili sa eternity at ang pinili niya yun nang maligtas, ang iba hindi niya pinili, bahala ka sa buhay mo dyan. Mali yun. Kasi ang doctrine of election, when it comes to salvation, nag-proceed sa time, nag-precede sa oras, tamang oras. So ang Baptist, ang analysis sa concept nito, pag sinabi mong soteriology, ito ay malawak na pag-aaral patungkol sa daan ng kaligtasan. At yun ang pinakamagandang aral na matutunan ng Kristiyano pag nag-aaral sa Bible School. So maraming salamat mga kapatid at naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Nandito ako ngayon sa public plaza, walang tao, kaya nagkaroon ako ng time na mag-vlog na lang dito natin. So maraming salamat. Tandaan nyo lagi ang website, ang channel na ito is To God Be The Glory Alone. Thank you.